Alam nyo, itong isang idea ng mga satellite office ni VP Sara Duterte, ito yung mga dapat gayahin ng bawat district. Na meron silang mga ganon, meron silang mga opisina rin, satellite offices ng kanilang Office of Congressman, blah blah blah. Tama. Latest balita po tayo ngayon mga kababayan. Saldico, naghugas kamay na? Nilaglag ang 5,521 flood control ni Pangulong Marcos Jr.? Naku po, at DPWH gumanti naman mga kababayan, nagpakita umano ng ebidensya. Nako, lagot si Kong Saldi nito Na alam naman natin kabayan na may patong-patong pa na kaso to ayon kay Senator Villanueva, di ba? Eto, pakinggan natin ang balitang ito kabayan. Ang chairman ng Appropriations Committee at ako Bicol Party List representative na si Zaldi Co ay pinabulaanan daw ang mga pahayag na kumakalat sa social media tungkol sa di umano'y malaking alokasyon ng budget para sa pagkontrol sa baha sa rehiyon ng Bicol, na nagsasabing mali ang mga ulat na ito. Ang Bicol Region daw ay isa sa may pinakamaliit na alokasyon para sa pambansang infrastruktura sa kalsada at mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Walang katotohanan ang sinasabing bilyong pisong pondo para sa pagkontrol ng baha sa Bicol. Sa katunayan, ang pagpopondo ng rehiyon para sa mga pambansang kalsada at pagkontrol sa baha ay kabilang sa pinakamaliit sa bansa, sabi ni Co. Binigyang diin ng Bicolanong mambabatas na ang estratehiya sa infrastruktura ng kasalukuyang administrasyon, sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, ay inuuna ang pagsasama ng mga hakbang sa pagkontrol sa baha sa napapanatiling pamamahala ng tubig upang mapahusay ang seguridad sa pagkain. Binanggit niya ang patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng proyekto sa pagkontrol sa baha ay nauugnay sa mga pasilidad sa pag-impound ng tubig na pinamamahalaan ng National Irrigation Administration na nagsisilbing mahalagang pinagmumula ng irigasyon para sa mga lokal na lupang sakahan. Ang Kongreso, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez, ay tinitiyak na ang lahat ng mga hakbangin sa pagkontrol sa baha ay konektado sa sistema ng pamamahala ng tubig ng NIA. Tinitiyak ng pamamaraang ito na ang mga proyektong ito ay direktang nag-aambag sa ating mga pangangailangan sa agrikultura, sabi pa ni Co, na binibigyang diin ang pangako ng administrasyon sa mga napapanatiling solusyon. Pinarangalan ni Co ang Kongreso na pinamumunuan ni Romualdez para sa pagsugpo sa mga hindi kinakailangang gastusin sa pagkontrol sa baha. Binanggit niya na dahil sa mga reformang ito, nagkakaisang sumang-ayon ang Kongreso na huwag pondohan ang mga proyektong hindi umaayon sa mga layunin sa kaligtasan at produksyon ng pagkain. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 dekada at sa 5 administrasyon, itinigil namin ang pagpopondo para sa mga flood control projects, rock netting at mga safety device sa House of Representatives na hindi nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo, dagdag niya. Inihambing niya ang pamamaraang ito sa nakaraang administrasyon na naglaan ng 51 bilyon para sa Davao at halos 200 bilyon para sa rock netting sa loob ng 3 taon, kadalasan ang hindi tinitiyak ang pagkakahanay sa seguridad ng pagkain at kaligtasan ng publiko. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, sinabi ni Co na ang bawat piso ay nakadirekta sa mga makabuluhang proyekto na hindi lamang nagpapagaan sa mga sakuna kundi nagpapalakas din ng produksyon ng pagkain sa Bicol. Kitang-kita rito na napakasinungaling ni Zaldi Co dahil batay sa mga record at pag-amin ng ilang ahensya ng gobyerno na may walang maayos na plano para sa flood control pero binigyan ng naglalakihang pondo. Batay nga sa pagsunog post ni Sas Sasut ay, The Zaldi Co, the source of information regarding the billion-peso budget for flood control in Bicol is Malacanang itself. Ang kapal ng mukha at ang liit ng titi ni Representative Zaldi Co na magsabi na false ang information na may billion-peso budget for flood control ang Bicol Region. Ang source ng information na ito ay ang binigay na dokumento ng Department of Public Works and Highways sa isang Freedom of Information request tungkol sa flood control projects. Ang DPWH ay nagbigay ng dokumento na may pamagat na List of 5,521 completed flood control project from July 2022 to May 2024. Malinaw sa nakalagay sa dokumento na ang Region 5, Bicol Region ay ito ang ginastos for flood control projects.
2024, 14.5 billion. 2023, 9.6 billion. 2022, 14.4 billion. Sino ang false, Zaldico, ikaw, Malacanang, or pareho kayo? PS Salamat kay PRRD for his EO instituting Freedom of Information request. Ayon naman kay EB Jagulbut ay, Representative Zaldico, ano itong sinasabi mo na, no billion peso budget for Bicol flood control? You mean to say the DPWH is lying when they sent a list of flood control projects from July 2022 to May 2024 in reply to an FOI request of a concerned citizen? You mean to say Senator Joel Villanueva lied to reporters yesterday when he said the budget for flood control projects for Bicol amounted to 61.42 billion for FY 2023 and 2024? Are you fucking high on something? Ayon naman kay Joy Cruz ay, ang tindi magsinungaling ni Zaldico. Yung data na hawak namin ay galing mismo sa DPWH. It was obtained via FOI request. So sino ang sinungaling, ikaw o ang DPWH? O, di ba? Ngayon napag-alaman namin na Siyempre, karamihan si dyan Zaldico ay mga ba? proyektong involve ang kumpanya mong SunWest. Ipaliwanag mo bakit okay na ang taong may hawak ng Committee on Appropriations ay siya ring contractor ng mga project na inappropriate. Bakit? Wait, there's more. Nagsalita din si Senator Joel Villanueva na ang total appropriation nyo sa Bicol for 2023 and 2024 ay 61.4 billion. Ang dami nyo pang hindi nagagastos. So paano yan? Your words versus Senator Villanueva. Harapan dapat. Hearing na yan. Samantala, ang well-known influencer na si Gina Oprohorev ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Hello everyone. Hi, Manila Bulletin source. Okay, House Appropriations Committee Chairman Ako Bicol Party List Representative Zaldico says there's no truth. Reports that the Bicol region has billion peso budget for flood control. Okay, so dahil maraming nagbanggit noong supposedly napakalaki daw budget for Bicol. Ayon dito sa kanyang article ha. Hinahanap ko kasi kung hindi totoo yun, so magkano? Sabi niya, there is no billion peso budget for flood control. So, Ko said that contrary to rumors, Bicol has one of the smallest allocations for national road infrastructure and flood control projects. Pero, ni hindi binanggit kung magkano nga. Magkano? There's no truth to the alleged billion peso appropriations for Bicol flood control. In fact, the region's funding for national roads and flood control are among the smallest in the country. O magkano yung smallest? Walang sinabi rin. Ko stressed that the current administration's infrastructure strategy led by House Speaker Martin Romualdez prioritizes integrating flood control measures with sustainable water management to enhance food security. He cited ongoing efforts to ensure that all flood control projects are linked to water impounding facilities managed by the National Irrigation Administration, which serve as vital sources of irrigation for local farmlands. Wala pa ring binanggit. Congress, under Speaker Romualdez's leadership, is ensuring that all flood control initiatives are connected to NIA's water management system. This approach ensures that these projects contribute directly to our agricultural needs. Ko credited the Romualdez-led Congress for curbing unnecessary flood control expenditures. Unnecessary? O anong nangyari ngayon? Ilang buhay ang nasawi? He noted that because of these reforms, Congress unanimously agreed not to fund projects that fail to align with safety and food production goals.
So kung ganon, mali yung kanilang desisyon. Kasi tingnan yung nangyari nga ngayon. For the first time in 3 decades and across 5 administrations, we ceased funding for flood control projects. Really? So wala silang funding for flood control projects. Rock netting and safety devices in the House of Representatives that do not provide long-term benefits. He contrasted this approach with that of the previous administration, which allocated 51 billion for Davao and nearly 200 billion for rock netting over 3 years, often without ensuring alignment with food security and public safety. Ginawa na namang politika. Nakakainis yung mga ganitong politiko, no? Diba? Ang focus natin ngayon, hanapin kung ano yung mali at bakit maraming nasawi at bakit ganun katindi yung epekto nitong bagyong ito at wala man lang protection ng mga tao, wala man lang safety sa kanila, wala ring mga ewan. Under the current Marcos administration, Ko said every peso is directed towards meaningful projects. I think this doesn't really serve much itong article na ito. Ang tinatanong ng mga tao ngayon, para nga malaman kung saan yung pagkakamali, saan yung pagkukulang, para hindi na maulit-ulit. Hindi, this is not about politics. Pero pag sinabing nagko-compare ka pa sa previous admin, eto ngayon ang titingnan sana muna. Anong nangyari? At bakit walang nabanggit kung magkano ang budget na sinabi niyang maliit lang daw? Abangan natin kasi ito'y tatalakayin sa Senado. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o kung ano man ang dapat i-clarify. Dapat ipaalam sa taong bayan. Bye-bye. Tama. Tama po, tama. Hello everyone, nakakalungkot ito mula sa PIA Bicol Region. Ayon nga dito, sa kasalukuyang hindi na po kaya ng mga rescuers na tugunan ang mga panawagan ng saklolo sa nangyayaring malawakang pagbaha sa Bicol Region dulot ng Bagyong Christine. Lalo na sa mga lugar ng Camarines Sur, Albay at Naga City, pinapayuhan ang mga apektadong mamamayan na humanap muna ng pwedeng ligtas na lugar at ipaprioritize ang rescues. Sisikapin ng mga rescuers na matugunan ang inyong mga kahilingang saklolo. Sana maintindihan po natin ang sitwasyon ng mga rescuers natin. Maraming salamat po, RDRRMC Bicol Emergency Operations Center, Sus Mariosep. Kawawang mga tao na dapat i-rescue. Sila pa yun ngayon hinihingian ng pag-intindi. Tapos meron pang pinapayuhan ng mga apektadong mamamayan na humanap muna ng pwedeng ligtas na lugar. Paano kung hindi pwedeng maglakad? Dahil malakas ang alon ng tubig. Paano kung hindi pwedeng tumawid? Hindi pwedeng bumaba? O kaya yung iba nasa bubong na nga. Paano kung nasa bubong na sila? Anong next? No? Very sad. Ang sunod kong tanong ay, sino-sino ngayong mga kongresista na taga Bicol? Sino-sino kaya yun? Alam niyo ba? Nakikita niyo kaya, o sa mga taga Bicol dyan, nakikita niyo kaya itong mga kongresistang to. Alam niyo, itong isang idea ng mga satellite office ni VP Sara Duterte. Ito yung mga dapat gayahin ng bawat district. Na meron silang mga ganon, meron silang mga opisina rin, satellite offices ng kanilang Office of Congressman, blah, blah, blah. Tama. Tapos, meron rin silang sariling rubber boats in case. Tama, madam. Kaya, sayang yung mga budget, yung mga hearings dyan, sayang. Ito yung dapat kasi eh. Pagkatapos nito, di ba, syempre, siguro by tomorrow or after, aalis na si Christine, saka na naman sila mag-aayuda. One time lang. Tama. After that, saan babalik yung mga tao? E, binaha na sila lahat. Saan? At magkakano lang ibigay niyan? Nako. Kawawang Pilipinas. Hanapin niyo yung mga kongresista niyo. At yun na nga po mga kababayan. Talagang nakakaawa talaga tayo, no? Tamang-tama po yung sinasabi ni Madam na yung mga Pilipino kawawa dahil sa pinaggagawa ng ating mga kongresista mga babayan. Di ba? Sila yung niloloko tayo mga babayan eh. Di ba? Sabi na ngayon ni Saldico na wala rang flood control project mga babayan. At sabi naman ng ating Pangulo, nalutang
is my flood control project, mga babayan, di ba? So sino yung papaniwalaan natin dyan, kabayan, di ba? At tama din yung sinabi ni Madam na dapat nilang tularan is yung ginawa ng Office of the Vice President ni VP Sara na may satellite, mga babayan, di ba? Kung baga, dapat gawin din yan ng mga kongresista natin, di ba? Para ready kaagad, mga babayan, kung may sakunang mangyari. O, di ba? So, tapos ngayon, mga babayan, sinong umangat, mga babayan? Di ba? Ini yung OBP, Office of the Vice President. Di ba? Dapat tularan nila yung ginagawa ni BP Inday, mga babayan. At itong si Saldico, mga babayan, di ba? Na punong-puno daw ng pagsisinungaling. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo? Ukol sa balitang ito, magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.